Dapat yan. Mamayang alas 8 na po. Kaya lang marami nagre-request. Wala na daw po nung last Sunday. Wala pa rin daw ngayon. Dapat kasi ang plano sana, ang pag-play ng streaming as na meetingan, gagawin na lang po ng Sunday ng gabi. Kasi nga po, yung ibang mga partners natin, yung iba, may ibang simbahan sila na inaatinan. So, syempre, lang naman Sunday service nila, sa iba sila na nanonood, ano. So, yun na nakwan. Pero kasi last Sunday po, nasa Aurora po ako, medyo mabagyo doon. 1 linggo mahigit na umuulan. Umapaw nga yung tubig doon sa palayan ng Maranding sa Kakapatagan eh. Kaya nga, praise the Lord, nakadaan pa rin yung kotse. Glory to God, ano? Pero maganda po yung nangyari. Sana yun na ipapalabas mamaya. Kaya lang hindi kami nagawa naming mag-live nung nakalipas na Sunday. Tapos at the same time po, maraming nagsasabi na kung wala na naman, mamaya na naman, parang nagugutom yata sila sa salita ng Diyos. Salamat naman dun sa mga nagugutom sa Word of God. Praise the Lord. Okay, sige. Punta na po tayo sa salita ng Panginoon. Sino pa ba excited dito pagka Sunday? Mabuti naman po. Alright. Ito, usap kami ni Lord kagabi, madaling araw hanggang kaninang maga. Usap-usap, iyakan. Kami lang naman ni Lord. Sabi ko, Lord, ano nasa heart mo? Sabi ko, ano nasa heart mo? Gusto ko kasi yung isi-share ko ngayong Sunday morning, yung galing sa puso nyo. Di ba mas maganda kung presko? Kumbaga sa tinapay, yung pan, bagong labas sa oven, di ba? Masarap yung freshly baked. So sabi ko, Lord, ano ang nasa heart mo na i-share ko? Yung heart nyo nasa heart mo. Kasi ako speaker lang naman po ninyo. Alam niyo, sabi ni Lord, malapit na yung graduation day. Yun po yung sinabi niya. Ang binigay niya sa akin, graduation. So, sino po may idea kung ano ibig sabihin ng graduation? Maganda yung graduation, napawaw kayo. Pero meron siyang dinugtong. Walang graduation na mangyayari kung walang final exam. Christianity is now, sabi ni Lord, I'm about to release the final examination ng Christianity. So, God bless yung papasa. Anong mangyayari sa hindi papasa? Sino yung mga teachers dito? Bukod kay Ma'am Zenny, sino pa yung mga teachers dito? Okay, mga teachers po. Anong mangyayari kung hindi tayo makapasa? Lalo na pinag-uusapan ba natin dito elementary? Pinag-uusapan ba natin dito high school? Pinag-uusapan po ba natin dito ay college? Saan ba tayo pupunta sa graduation day na sinasabi ni Lord? Saan ang punta natin? Promotion ba ito or demotion? Promotion. So, ibig sabihin, magle-level up na po tayo where? Sa glory. Everybody say glory. Promotion na po ito sa glory. No, lahat ng mga nakagraduate na dito, congratulations. Di ba? Parang buong buwan yata ng July, yun yata ang kwan. Kasi hindi na, nalilito na nga ako eh. 2 months ago may closing graduation na. Tapos hanggang ngayon, meron pa rin. So, hindi ko na alam kung ano talaga ang closing tsaka opening ng school. Depende siguro. Parang hindi na siya nakasynchronize. Hindi katulad dati na pag sinabing March, April, yun ang alam nating closing. Sa college, may 2 semester, di ba? May 2 sem. Okay? Pero nung pag sinabi kasi natin March, April, okay na, kahit tanggalin nyo na yung tugtog na yan. Nakaka-disturb. Okay. Seryoso kasi ito usapan na to eh. Parang ang saya pero seryoso yung mensahe. Mga minamahal. So sabi ko, Lord, medyo ako mismo napalunok. No? Ako mismo na na-recipient. Sabi ko, naku, nakakatakot naman kaya yan. Sabi ko ganun. So sa tingin ninyo, are we talking primary, secondary, or intermediate dito, or college? Intermediate na po ito because it's about finishing the course. Wala na po tayo sa elementary principles. Sinabi sa Hebrews chapter 6, mamaya tingnan natin kung ano ba yung mga elementary subject. Lalo naman siguro wala na tayo sa preschool. Ano po? Okay? Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, babasahin ko muna yung sinabi ni Lord Jesus sa Mark 13. Okay?
Praise the Lord. Okay, yan na. Graduation. Mark 13, verse 24. Simulan po natin sa verse 24. Ano ko, mahaba-haba ito, ano? Mark 13:24. Sabi po, "But in those days, after the tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. Then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory." Yun po yung sinabi dito. Then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and great glory. Wow! Now, alam niyo, gusto kong silipin natin ito. Total, Sunday naman ngayon. Araw ni Lord ito. Hindi natin araw tong Sunday, ha? Kaninong araw yung Sunday? Kay Lord po ito. Amen? Ilang araw meron sa isang linggo? 7. Kung nagtatrabaho ka, ilan ang trabaho? 5. Kanino yung trabaho? Para kanino yun? Sarili natin. Pamilya natin. Tama po ba? 5 days para sa atin. Sabado meron? Sabado meron? Yes. Kanino yung Sabado? Biyernes ng gabi, Sabado, para sa atin pa rin. Pero sana wag natin nakawan ang Diyos ng isang araw. Amen? Wag natin nanakawin yung para sa Diyos. Wala tayong buhay na ganito kung wala ang Diyos. Amen po ba? Medyo, sabi ko nga po, medyo matalim yung Word of God ngayon. Eh pag, anong gusto niyo? Word of God na matalim o patalim na purol? Espadang purol. Di ba? Yung kay Lord. Dahil pag hindi natin binigay yung para kay Lord, anong labas natin? Kayo po magsalita. Anong labas natin? Pagka kinuha natin yung hindi sa atin? Magna cum laude. Tama po ba? Hindi. Magna na. O, di ba? We cannot rob God. Mga minamahal, we should not. We must not. That shouldn't be the case. Amen? Praise the Lord, no? So, ngayon, alam nyo, itong binabasa ko, nakalagay din po sa Matthew 24. Sisilipin ko po sa Matthew 24 kung ano ang pagkakasabi doon. Verse, ayan na, Matthew 24, 29. Then, you know, then, pareho din. Pero ito lang, verse 29-30. "Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken." So binabasa ko po, tatlo na. Simulan natin sa Mark, ngayon sa Matthew 30. "And then shall appear," medyo nakakapangilabot yung Matthew kaysa yung Mark. Bakit to? Ayan ha. Kasi dito sa Matthew 24:30, may nabanggit si Lord Jesus na hindi natin nakita sa Mark. Ano po yun? "Shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn." Dito sa Mark, makikita lang siya sa verse 26. "They shall see the Son of Man coming in the clouds with great power and great glory." Pero dito sa Matthew, may karugtong. "Shall appear the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn." Ano kaya? Bakit kaya lahat ng mga lipi, lahat ng klase ng tribo, lahi, makikita siya, every eye shall see Him. Pero bakit kaya iiyak? May idea po ba kayo? Kung ngayong oras na ito, bumukas ang langit at makita natin si Lord Jesus na bumababa, ano kaya ang mararamdaman natin? Andun na yung saya. Masaya tayo kung kaibigan tayo at tapat tayo na servants ng Panginoon. Pero paano kung meron tayong ginagawang kalokohan against God? Yun ang nakakatakot. Tama po ba mga minamahal? Kung kumalaban tayo sa Diyos, yung kayang pagbalik ni Lord ay maganda? Mga minamahal, hindi. Sabi po dito, "Then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory, and He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one
end of heaven to the other. Now, check po natin. Okay lang po ba? Na tinitignan ko po, mas maganda ba kung makita natin yung salita ng Diyos na confirm, one after the other confirm? Now, mamaya sisilipin natin kung totoo ba ang sinasabi ng Bible. Kasi ngayon po, ang dami na pong atheists. Ang daming Bible scholars at marami na rin mga Christians dati. Nakikita ko sa YouTube na they are now renouncing the faith. Uy, grabe. Nag-renounce na sila ng faith nila. Some of them were even teachers sa Bible school for 30 years. Wow, grabe ba? 30 years na teacher ka, professor ka. I think there's 3 of them. Bakit kaya? Bakit kaya magagawa ng isang scholar of the Bible, teacher pa, professor, 3 sila na umalis at buong tapang sila na naglalantad sa YouTube na we left Christianity, bye-bye Christianity. Bakit po kaya? Bakit kaya may mga maiinit dati na nawawalan na po ng passion sa Lord ngayon? Is it because of disappointed sa rapture? Is it because sa maraming stumbling block sa church? Is it because may mga hinihingi tayo kay Lord na hindi nangyari? Those are the negative. But how about may positive din ba? Yes. Meron din po mga dahilan na maganda na hindi maganda din ang resulta. Sometimes worldly success can also be a cause. Ano po, hindi lahat ng masakit o offense o disappointments, yung iba pag hindi nakayanan yung negative, magre-resort sila na mag-step out. Pero sometimes may mga magaganda ding nangyayari sa mundo na naging mas matamis na kesa sa Panginoon. True or false? Ang isa sa mga cause ng backsliding sa Bible, mga minamahal, ay yung tinasabi pong worldly success. At isa po na nabiktima doon ay sino? King Solomon. King Solomon, very wise, very wealthy, witty all right, mga minamahal, very rich, and dami pa. All the bonuses. And all this turn his heart away from the Lord. Ano, mga minamahal. So may mga bagay pala na ganun. Hey, you're quoting from the Old Testament, Pastor Roderick. Meron ba sa New Testament niyan? Meron po. Kung hindi ako nagkakamali, nung nag-i-emote si Apostle Paul sa 2 Timothy. Meron siyang mga dating kasama na because sa love of the world, they already forsook him, their calling, and the ministry. Nandun yun sa 2 Timothy. Pero tuloy natin. Check naman natin sa Luke 21. Ano po? Kasi nga, lahat tayo, walang exempted dito, not even myself. Pati ako po, dadaan sa final exam. Kung hindi ako makuha sa negative, susubukan akong kunin ni Satan sa positive. Kung hindi ako makuha ni Satan sa mga pressures of this life, maybe susubukan ni Satan yung pleasures of this life. So, dalawa po yun. Ano po? Now, let's check yung account naman ng Luke. So, 3 po sila na nagsulat po nito. Luke 21, mga minamahal, verse 25. Ano po? Luke 21:25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. Are we seeing all this? Are we seeing this, people? Okay? Kasi dalawang klase yung sign eh. You have terrestrial signs and you also have celestial signs. Ibig sabihin, magpapakita talaga. Hindi na natin pwedeng sabihin sa Lord na, God, you're so unfair. Wala na talagang excuse. Bakit? Dahil gagamitin na ni Lord lahat ng means para magbigay ng notice sa mga tao. Wow, grabe, no? Oh. Okay. Though ang Bible, especially the Gospels, ay puno ng good news, but hindi ito tinanggalan ng warning ni Lord Jesus, especially sa the end. Because ang rewarding, ang decision, ay gagawin ng Diyos sa the end. Amen po ba? Okay, so tuloy pa. Nandiyan po ba kayo? There shall be signs in the celestials, ibig sabihin, heavenly signs, and upon the earth,
dito sa lupa, there will be distress of nations. Pa-check nga natin, Sister Faith, yan sa Amplified. Amplified. Ibig sabihin po, mas pinalawak na version. There will be signs in the sun and the moon. Alam niyo ba, ngayon, glory to God, magpasalamat lang tayo sa Lord na ang Philippines, dinadalaw tayo ngayon ng mga low pressure area. Ngayon, at the moment, meron tayong tropical storm. Ang pangalan, Egay yata, para sa Korean name na Eagle. Then you have Dodong. Yung nagpunta ko sa Aurora was Dodong. Amazing dahil ang pastor doon, si Pastor Dodong. Ano po? So Dodong, Egay. Hindi natin masyadong maramdaman yung init ngayon. Meron ba kayo, nakakaramdam ba kayo ng paso? Pero alam niyo po ba, hindi maganda ang buwan ng July? Bakit po? Kasi at the moment, ang NASA ay naaalarma sa plasma. Mga minamahal, ano yung plasma? It's a very, sabihin natin, highly hazardous, charge. Yung araw, there are solar storms going on right now sa araw. You can check this. Kindly verify na lang. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko po. It was a warning na nilabas ng NASA, NASA. Besides na ang River Euphrates ay natutuyo, the Nile River, the Nile Jordan River and some other mga water systems natutuyo. Di ba nga may warning din sa atin dito? Anong warning sa atin dito? El Nino ba tayo? El Nino tayo ngayon, di ba? 2023-2024. So, matindi yung dry spell na sinasabi. Ano po? Okay, now tuloy natin. There will be signs in the sun, the moon and the stars. And I believe, was it, when was the last full moon? I guess, first week of July, yung last full moon. Yung last full moon natin was a super moon. Mga minamahal. Ano po? So makita ninyo, super moon yung last natin. And upon and the stars, and upon the earth there will be distress. Now, let's break the word distress. There will be trouble and anguish of nations. Is this happening? Ang mga bansa ba ngayon ay ligalig? Yes. Amen? Hindi pa rin tapos yung after the pandemic, 2 years, hindi pa rin tapos yung Ukraine at saka Russia. And who knows what's gonna happen next? China, etc., etc. You just watch the news. In bewilderment and perplexity. Ito, yung economic status ng mga bansa. They will be without resources. So, pinrophesy ni Lord Jesus ang recessions, ang depression, economic upheavals, without resources, left wanting, embarrassed, in doubt, not knowing which way to turn, at the roaring, the echo of the tossing of the sea. So, yun po sinabi ni Lord Jesus. Now, kung hindi totoo si Lord Jesus, bakit nangyayari ang mga sinabi niya na ito na ang edad more than 2,000 years na po? Kung hindi totoo to. Amen po? So tuloy natin yung basa. Men's hearts are failing them for fear. Okay, so you have celestial signs. You have terrestrial. Mga minamahal, magkakaroon ng mga natural cataclysms. Then sinabi din ni Lord Jesus yung mga political, economic, political, socio-political climate, binaba na rin ni Christ. Mga minamahal, mamaya pag-usapan pa natin kung ano kaya yung pinakadelikado sa last days. Yung bang pag-aalburuto ng araw, yung bang abnormality ng mga heavenly bodies, yun ba? Yung daming espiritu na nagkalat sa ibabaw ng lupa ngayon, pag-usapan po natin yan. Then they shall see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Then positive naman dito sa verse 28. Bakit to? So verse 28, when these things begin to come to pass, look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Now nakapag-pray na ba tayo? Wala pa. Pray muna tayo para dire-diretso. Blessed be the name of the Lord. Father, we bless you today. Today is the Lord's Day. We celebrate your love. We celebrate your Panginoon goodness and kindness towards us. Ang Sunday is a day of celebration. It's about coming to your presence and offering
the sacrifices of praise and thanksgiving. Panginoon, you have blessed us sa buong isang linggo. Salamat. I pray na wala sa amin na confine sa buong isang linggo. Walang na-aksidente sa amin sa buong isang linggo. Walang nagutom sa amin o na-deficit sa buong isang linggo. Lord, walang masamang nangyari sa amin sa buong isang linggo. Hindi naman isang linggo ang hinihingi ninyo sa amin, yung linggo lang. So Lord God, I pray na maibalik namin sa inyo ang aming praises at thanksgiving. Sa inyo yun hindi naman sa amin yun. Yung mga ginawa ninyo sa amin, thank you. Hindi nawa kami mabulag ng mga good things, na mga blessings, doon po sa goodness nung giver, doon sa goodness nung creator. Dapat babalik pa rin kami doon sa Father God at hindi lang namin, Panginoon, enjoyin yung mga gifts na binigay nyo sa amin. Ihatid namin yung thanksgiving. Father, kung ano man ang message ninyo ngayong umaga, in the name of Jesus, our Lord and the Holy Spirit, mangusap po kayo. Itago niyo po si Roderick Tesalona. Lord, biyaanin niyo na mag-zero ako dito. Biyaanin niyo na magiging mawawala ako, Panginoon, sa tingin nila dahil itago ninyo ako sa likuran ng cross ni Christ, Lord. And Lord, anoint your words today. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Let's try to break this down. Pero ang main context ko pa rin will be Mark. Mark, Matthew, Luke. May pagkakaiba ba ng mga slide yung presentation ng Mark, Matthew at saka Luke? Halos pareho pero may konting parang inadresan. Yung Mark ay general. Yung Matthew ay warning sa mga bansa. Because all the tribes of the earth shall mourn. Pero ang Luke ay positive para sa mga pinalangga o palanggang anak sa Ginoo. Sa Mark, tanan makakita kay Kristo. Mark, wala tayong mabasa, wala tayong mabasa doon na nag-warning si Lord, etc. Sinabi niya lang na lahat makikita ako. Sa Matthew, pag nakita ako ng mga tribes of the earth, they will mourn. Okay? Sa Luke, pag nakita naman ninyo lahat na nangyayari na ito, lift up your heads. Parang sinabi niya, suddenly sa Luke, rejoice naman kayo pag nakita ninyo ang mga bagay na to because your redemption is coming close. Nakita niyo po ba? So sa Matthew, iiyakan siya ng mga kaaway niya. Sa Mark, makikita siya ng lahat. Sa Luke, ito po yung pag-asa ng mga nagmamahal sa Panginoon. Your redemption draweth nigh. Wow, alam niyo ba na may aawitin tayo? Sister Faith, may concordance ba dyan? Pacheck mo nga sa Isaiah. Hindi ko kasi malaman yung chapter and verse na kakanta yung mga redeemed ng Panginoon saying, finally He has come, we have waited for your salvation, and here comes the Lord. Something like that. It's in Isaiah. That's the thought. Na pagdating ng Panginoon, yung mga naghintay sa Kanya ay may kakantahin. We have waited for our God, and finally He's here. Wow, Ayan, basahin po natin, mga minamahal. Pwede ba tayo sama-samang magbasa? Sabay-sabay po natin. Sino po dito ang gustong sumalubong kay Lord Jesus Christ? Are you waiting for Christ? Are you looking forward? Are we still expectant despite of sa mga delays? Now let's see. Ito ang kakantahin ng mga mararapture. Sino dito nararamdaman niya talagang sigurado siya na sasama ako doon, pastor? So better start memorizing this. And it shall be said in that day, kita, tanan, lo, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. We have waited for Him. Sinong kakanta nito? Yung mga nakapaghintay kay Lord. Yung hindi nakapaghintay, I doubt na makanta nila to. Sabi nila,
Darating yung araw, tignan ninyo, ito na ang ating Diyos. So, alam nyo, wala akong ibang itinataas na Diyos dito. Isa lang ang Diyos sa akin. Si Jesus. At si Jesus, nandoon sa Kanya ang Ama. Noong nagkatawang tao, siya po ay ibinigay sa atin na anak nung amang hindi nakikita. At si Jesus din po at yung Ama ang panggagalingan ng Espiritu Santo. These three are one, they all share one name. They may not be, the Father is not the Son is not the Holy Spirit, but the Father, the Son, and the Holy Spirit are one God. Amen? So tingnan nga natin, do you believe na si Jesus is God? Check nga natin, Sister Faith, yung Titus or Philemon, about the blessed hope. Sinabi naman naghintay na this is our God. How many of you here can boldly, with no doubt and reservation, hindi siya nagdadoubt na si Jesus ay 100% God? Is He your God? Praise the Lord. Now, check natin kung si Titus, o si Paul, na sumulat kay Titus rather, ay nagko-confirm kay Prophet Isaiah. Sabi po, looking for that blessed hope. Sabay-sabay ulit tayo. And the glorious appearing of the Son of God. Hindi man sinabing the glorious appearing of the Son of God. The glorious appearing of the great God. Oh, ano ba yung mga hindi naniniwala kay Jesus na Diyos? Hindi ba nila binabasa to? Sino ang babalik sa clouds? Si Jesus. Sino yung aakompanihan ng mga angels ascending? You will see the day na angels and angels of heaven are ascending and descending before the Son of Man. The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So Jesus is our God. Hindi, alam niyo po, that's my message. Jesus is God. Kahit pa iharap na niyo sa akin yung mga pilosopo na hindi daw siya God, hindi nila binasa yung buong Bible. Some people, they tend to criticize the Bible without having read and understood the whole Bible. Marami ng kritisismo pero hindi pa talaga na master ba? Hindi pa nabasa tanan. Okay? Okay, balikan natin si Mark, mga minamahal. Verse 28. Yan na. Pasakalye pa lang po ito, ha? Now learn a parable of the fig tree. Mark 13:28, fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is near. Summer. Also you see, there will be the season na mga signs ay tinatawag pong spring season. Ang actual na coming ni Christ will be summer. So, bago mag-summer, may spring. Praise the Lord, may spring. Yung spring should get us ready for the summer. Amen? Dapat preparation na pag spring. Because summer ay harvest time. Jesus, the Lord of the harvest, returns sa harvest time. And what is the harvest time? The harvest is the end of the age. Diba? Sabi ni Lord Jesus, the harvest is the end of the world. And He shall send His angels, diba? Sila, and who are the reapers? Sino yung mga aani ng mga harvestin? The angels. He shall send His angels to all four corners of the earth to gather the elect. You know. I-gather yung elect. Ang hindi naman kukunin yung hindi elect. Anong gagawin sa hindi elect? Well, i-gather din sila but they will be thrown to the fire. If you have read Matthew chapter 13, ano po? Okay. Now, tuloy natin. Verse 29, summer is near. So ye in like manner, when you shall see these things come to pass, know that it is nigh even at the doors. Sabi nung iba, matagal naman na sinabi ni Lord Jesus yan. Dami nang nangyari.
Bakit hindi na-rapture yung mga church noon nila Peter? Kasi po, hindi pa naman po tugma na ang buong mundo noon ay populated na. Sinabi naman ni Lord Jesus na sa harvest, ang buong bukid punong-puno na ng aanihin, ng ani. At the gospel shall be preached to all nations. Kalahati ng mundo noon, wala pa halos, hindi pa na-discover di ba? Ang Amerika, wala pa. Ang Australia, wala pa. Most of Asia, except China, mga minamahal, at saka siguro some parts ng Asia, China, nandyan pero ang Japan ay still nagsisimula pa lang. Hindi ko alam kung may tao na ba dito sa Pilipinas ng mga panahon na yon. Baka meron na rin. Pero hindi pa po kalat ang tao nun. Okay? Now, tuloy natin yung basa. Nasaan na ba ako? Verse 30. Verily I say unto you that this generation shall not pass till all these things be done. Okay. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. But of that day and that hour knoweth no man, no not the angels which are in heaven, neither. Okay, ito na lang, tatalo na natin dahil masyadong mahaba. Verse 35 to 37. 35 to 37. Watch, therefore, ano ba ibig sabihin ng watch? Ano pa ibig sabihin ng watch? Wait. Look out. So it's about looking out and looking up. But the word watch is, sinasabi ni Lord dito, alam niyo po kung ano? Be conscious of the times. Hello, are you with me? Maikli lang watch, be conscious of the times. What do you call this thing here? Ano to? Bracelet? No, this is a watch. Di ba? I have a wristwatch. Ano ang purpose ng watch o chronometer? To inform me, to inform myself, para inform ako palagi, updated kung anong oras na. Amen po ba? Okay, may sinabi ba sa Bible na maging conscious tayo sa time? Yes, nasa Ephesians po. Alam niyo, ang mga hindi magsisisi, sino dito gusto magsisi sa huli? Huwag naman, ayoko naman dahil hindi magandang pakinggan yung nasa huli na ang pagsisisi. Natidinig niyo po ba yun? Yun po bang kasabihan doon sa Manila na yun ay totoo din dito na nasa huli ang pagsisisi. Pero pwede bang ma-prevent? Yes! Kung tayo ay magiging aware and cautious. Ayun pala. Anong tawag doon sa taong aware? Ano ang tawag doon sa taong cautious? Oh, wise. Check po natin ang Ephesians 5, mga minamahal. Okay? Kasi ito po, preparation sa final exam. Ano kaya yung final exam? Hindi ko alam kung ano yung final exam. Pero may sinabi si Lord, mag-graduation na, pero walang graduation na mangyayari kung wala munang final exam. Magre-release na ako ng final exam sa Christianity. Ayun, ano po? Verse 5, kani. Okay, 5, simulan natin ha. Ephesians 5:8, ang hahaba nito, pero sige lang. I will just speak as the Spirit flows. Mga igsoon, mga anak sa Ginoo, we were sometimes what? Darkness. Dati tayo po ay kadiliman. But now, you are light in the Lord. Walk as children of light. Sino dito ang pipiliin maging children of light? Another term for children of light ay children of the day. Children of darkness, children of the night. So what's the advantage of being a children of the light? Or an advantage ng, ano ang ginansya? Ano ang lamang ng anak ng araw kaysa sa anak ng gabi o ng dilim? You know the time. Oh? Aba, yes? Okay. Tingnan natin ha. Let's jump sa Thessalonians. Babalikan natin to Ephesians 5. Ang mga Thessalonians, yung lahi na pinanggalingan ko,
Nagsabi si Apostle Paul, kasi alam niyo po, yung mga Thessalonians, mahilig sa end times to. 1 Thessalonians 5, verse 1. Okay? But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Kahit hindi ko na kayo sulatan. Alam niyo po, may ilang mga Christian groups sa time ni Paul na hindi niya naging sakit ng ulo. Bigay nga po kayo at least dalawang group lang naman tayo. Anong isa sa mga Christian group na, well, madami yan, 4 nga kung isabihin ko. At least isa. Besides sa Thessalonians, dito. Hindi niya sakit ng ulo. Di ba? Wala. Dito, nag-iisip pa po sila. Philippians. So, see? Sarap naman ito. Thessalonians na ako, Philippians pa. Pilipino. Ang mga Philippians, bakit ang mga Philippians hindi sakit sa ulo ni Paul? Lover sila ni Lord, lover sila sa word, lover sila sa work. They love God. They love the ministry and they support. They are a very generous Christian group, the Philippians. Maganda yung Philippians. Bakit? Anong lamang ng Philippians? Anong meron sa Philippians? Bakit maganda ugali ng mga Philippians? Ano ang topic ng mga Philippians? Okay? Because sa mga Philippians, ang interest nila is paano ma-perfect ang mind ni Christ. That's the whole subject ng Philippians from chapter 1 to the last chapter. It's about the mind. The mind of Christ. Ano ibig sabihin ng mind of Christ? It implies the attitude ng isang Kristiyano. So, read Philippians. Pagka diniscuss ko sa inyo ngayon, nawala na tayo sa topic, di ba? Philippians. Okay, next. Sino pa dito? Philippians. Bukod sa Philippians, Thessalonians. Sister Carmen? Ano daw? Philadelphians? Pwede din. Philadelphia, nasa Revelation yun. Maganda din yun, ugali. Philadelphia. Puro mahilig tayo. Pilipino. Philippians, Philadelphia. Sa Revelation na yun. But that's also included. Okay, may mga Christian groups na magaganda. Thessalonians, Philippians, Philadelphians, mga taga Smyrna. Okay, Ephesians, okay din. Maganda din ang mga, hindi nyo kanina Ephesians. About Corinthians, ay nako, ito lang ang clue. Kung masyadong mahaba yung sulat ni Paul, yun ang sakit ng ulo niya. Lalo na may part 1, may part 2, part 3, hindi na ako susulat. May dala na akong pamalo. Alam nyo, mabait pa nga ako kaysa kay Paul Dahil si Paul, pag napraning na talaga, binibigay niya yung tao kay Satanas para bugbugin, upakan ni Satanas. Hindi ako nagbibiro. Ilan yung mga tao na binigay ni Paul kay Satan dahil sa tigas ng ulo? Ba't niya binigay? Ayaw nyo kay Jesus dalawa lang naman yan Kung ayaw natin dun sa mabait na Diyos sa New Testament, ibabalik ko kayo doon sa dragon na Diyos sa lumang tipan. Mahilig bumuga ng apoy yun. Ayun, okay? So, may mga tao na binigay niya kay Satan, hindi naman para ma-destroy yung soul. Maparusahan yung katawan para makapagsisi para ma-save yung soul. Nandyan Naku, katakot. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko trabaho yan. Ayokong gawin yan. Kasi pakiramdam ko, pag ginawa kayo, mangkukulam ako Ma'am na mahal. Sinasabi mo ba si Paul mangkukulam? Hindi, super rahat lang na apostle yun. Ayoko naman mag-presume ng ganon. To deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Meron pa siyang specific name na binigay dyan besides dyan sa Corinthians. Isa naman na talagang persecutor niya, hindi siya tantanan. Nananahimik na ako kahit sa ako, daldal ka pa rin ng daldal galit si Paul. Yun, binigay niya kay Satan. Ano po? So, meron yun. So, ayaw ko pong gawin yan, mga minamahal. Bahala si Lord. Bakit po? Hindi naman dapat natin i-curse yung kapwa natin. May nagulat ako, may sinabi si Lord sa akin
pag may curse na kumagat sa believer, not because your pastor cursed you or somebody cursed you. Sa New Testament, ito yung sinabi. Sa akin you have cursed yourself. Uy, grabe. Are you with me? Kung may believer daw na ma-curse, ang nag-curse sa kanyang sarili ay sarili niya. Paano? Paano nakakapasok? O, kayo pong bumasa. Paano naka-curse na isang Christian yung sarili niya? Pakibasa nga po. If anyone does not love the Lord, that person is cursed. Patay. Si Paul yan hindi. Si Paul yan. Our Lord come. Grabe. Sino man ang hindi magmahal kay Lord, yung taong yun sinumpa niya yung sarili niya. O yun. So if anyone does not love the Lord, that person is cursed. Kaya nga, there's no need. You don't need to curse your brother, you don't need to curse your sister. Because kita tanan are capable of cursing ourselves. So let's be mindful of that, mga minamahal. Amen po ba? So paano ko maiiwasan ito, Pastor Rick? Always have a regular heart check-up. Para hindi tayo, alam nyo, sino ang traidor? Atake di corazon o cancer? Sige, sagutin niyo yung tanong ko. Alin ang traidor na sakit? Mga minamahal, ano nga ang tawag dyan sa sudden attack ng puso? Bukod, yung mga nasa medical? Cardiac arrest? But necessarily cardiac arrest? Yeah, but meron sinabi pa, may isa pa infarction ba? Something like that. Sino ba yung mga nasa medical dito? Ganon. Something like that. Parang myocardial infarction. Myocarditis. Basta atake di corazon. Bakit ko po, sang-ayon kayo na mas traidor ang heart attack kaysa cancer? Bakit to? Dahil si cancer, willing pa sa negotiation. May stages po siya. Pag may cancer ka, kung yung mga cells niya doon, willing sila magpag-negotiate. Pero yung puso, diretso. Walang pasapasabi. Hindi man lang kakausapin ni puso. Uy, si brain, warningan mo na yan. Dahil punong-puno na ako dito. Warningan mo na yan, utak. Dahil pag hindi pa stop yan sa unhealthy practices niya, atake ako. Yun nakatakot po. No? Okay, tuloy natin yung basa. Ephesians. Nasa Ephesians po tayo. No? Ito yung attitude Bereans. Sino na dinig yung Bereans? Berea, mga taga Berea. They really, really love the Word of God. Yan po. Now, check natin. We were sometimes darkness. Okay. Sabi dito, walk as children of light. Pero ito, sinabi ko, ano ang kalamangan ng children of light o children of the day sa children of the night? Di ba nandun tayo na-stop pala? Sorry. 1 Thessalonians 5. Okay. Kaya nga sabi, you were sometimes darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Check natin yung 5. 1 Thessalonians 5. Kasi ang topic ko is, bakit lamang yung children of the day? Verse 2. Okay? You yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. He will come like a thief. Sino na nanakawan dito? Mga naman. Pag kayo nanakawan ba kayo, nagte-text pa sa inyo magnanakaw? Oy, dami laman ng bag mo ha. Bantay ka mamaya. Magla-lunch lang ako. Wow, salamat naman. Thank you for informing me. Di ba?
Kung may nag-text sa inyo na may balak magnakaw sa inyo, mag-thank you po kayo. Thank you. At least aware ako. Dumating man siya doon, may mga pulis na. Di ba? Okay. You yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Okay. Thief in the night. So, sino ang magsasuffer sa thief in the night? Verse 3. Okay. Nagang? For when they shall say, peace and safety. Alam niyo po yung hype. Alam niyo yung word na hype? H-Y-P-E. Hype. Kinuha yung word na hyper. Ibig sabihin na hype, usong-uso pa, mainit pa na paksa. Itong problema, wow, grabe siya. Sino nadirig yung kwento ng Never Cry Wolf? Wala pa po? Okay, here's a kwento ng bata na pinabantayan ng mga shepherds. Kasi hindi ko alam kung ano ba gagawin ng mga shepherds. Nagplano yata sila ng lunch break or something. Basta gusto ng mga shepherds na magpahinga muna. So sinabihan nila yung bata, bantayan mo muna yung mga tupa. So in case na may atake ng mga wolf, sumigaw ka lang, wolf, wolf! Ganon. Kagad-agad, tatakbo kami. This is a very old elementary story. So nangyari, mga minamahal, iniwanan nila yung bata. Tapos yung bata, nag-experiment siya. Nag-experiment yung bata. Sabi niya, totoo kaya yung sabi ng mga shepherds? So sumigaw siya, wolf, wolf! So, nagtakbuhan yung mga mga shepherds. Saan? Sabi. Wala. Sinampol, gates, parang gates lang ako. Pilyo ka talaga, wag mo na uulitin yan. Sinabi, wag na ulitin. Natuwa siya doon sa reaction ng mga parang kengkoy. Nakengkoy siguro dahil nakita nila yung mga parang panic. So sumigaw ulit siya, wolf, wolf! So takbuhan na naman yung mga shepherds the second time around. Saan yung wolf? Sabi, tinawanan ng bata. This time hindi na siya humingi ng sorry. Nagtatawa na lang po siya. Dahil para bang tawan-tawa siya dun sa reaction. Alam niyo, parang ganyan yung nangyayari dito sa rapture thing, sa church, sa Christianity. Nagkaroon ng hype. Ibig sabihin, naging sikat, naging hot, naging uso. Everybody's predicting, everybody's mga big time, mga anointed, big time stars na mga pulpito. Talaga burning talaga sila. Nababalik na si Lord Jesus Christ from Ellen G. White. Kung sino-sino pa. Dami. Yung iba, graduate na. Dalawa dun sa matandang powerful men of God. Nagsabi pa boldly na hindi na kami mamamatay dahil mararapture kami. Narapture na po sila, pero yung mga katawan nila nakalibing na po. Okay? Yun. So, ibig sabihin, there was a hype. Na babalik si Lord. Pero sinabi, huwag kang matakot doon sa kainitan ng babala ng rapture dahil hindi mangyayari yun. Yun. Bakit kaya po? Kasi lahat ng tao nakabantay. Iintayin ko na mag-subside. Ayun pala. Grabe, no? Ito siguro yung final exam. Sasadyain ni Lord na mapagod, manawa, di ba? Manlamig at antukin yung mga nagbabantay. Na nangyari sa Never Cry Wolf? Sa pangatlong pagkakataon, umatake yung mga wolves. Sumigaw ulit yung bata. Nagpanik siya dahil ang daming wolves. Sigaw siya, wolf, wolf! Wala na pong shepherds na dumating. Dahil sabi ng mga shepherds, niluloko lang tayo ng pilyong yun, batang yun. Baka mamaya tatakbo na naman tayo doon. So, naubos lahat yung kanyang binabantayan. Nung totoo na, wala nang naniwala.
That's the moral lesson ng story. Kung dumating na yung totoo, wala na. Ito na naman ang mangyari dito. Nung kasagsagan ng, ay darating na si Lord, rapture na, lahat, hot. Pero dami nang na-disappoint. Di totoo siguro yan. So yun, sasadyain ni Lord na mag-die down, mag-subside yung height. Dahil ang sabi sa parable of the 10 virgins, lahat sila makakatulog, both the wise and the foolish. Bakit sila makakatulog, Pastor Rick? Dahil ang taas ng delay. So, nakatulog sila. Diba? While the bridegroom tarried or na-delay, they all slumbered and slept. Nakatulog sila. Yun ang nakakatakot ngayon. Baka, kasi sabi dito, when they shall say, peace and safety. Ano ibig sabihin ng peace and safety? What do you mean by the word by peace and safety? Wala naman. Okay naman. Wala naman problema. Parang bumalik na nga sa dati. Parang okay naman na. Parang okay na. Matagal pa yan. Ganon. Parang sabi, tahimik naman na ngayon. Parang umaarangkada na. Wala naman na nakaka-alarm. Yun. So parang wala nang gusto mag-on guard kay nanawa na sa mga sinasabi pong false alarm. Ano ba yung sinabi ni Lord na mauuna? The true or the false? Ano yung sabi ni Lord? Mauuna muna yung mga false. Now naiintindihan ko na bakit iaalaw ni Lord na mauna yung mga false. False Christ, false prophets, false alarms, false predictions, false prophecies. Ano ang purpose ng mga false na yon? Para panlamigin, manawa. It's a strategy, it's a tactic. Para pagdating nung totoo, wala na naman iwala. Maniwala naman kayo dyan. Yung pala totoo na. Yun, no? Di ba? Alam niyo, pag may mga seryoso po na mga drill, nadidinig niyo ba yung word na drill? Earthquake drill, fire drill, or terrorist attack drill. Sinasabi po nila, this is only a drill. Di ba? Pero minsan parang totoo yung drill kasi nakakita na ako niyan sa mall, sa SM. Ano po? Minsan may mga earthquake drills, fire drills na parang totoong-totoo but it's only a simulation. Sasabihin nila, huwag kayong magpanic, it's only a drill. And sometimes, when you get used to the drills, di ba na, nasanay na tayo sa drills. Nasanay na, okay lang, drill lang yan. Paano kung yung beep na gano'n, this is no longer a drill. This is no longer a drill. Naku, patay. Magbigay na ng mga warning, we are now under a nuclear attack. Ala. Niwala kayo dyan, drill lang yan. Yun ang nakakatakot po, mga minamahal, nung nauna yung mga drills, natakot tayo. Pero dahil sunod-sunod yung drills, pagdating ng real thing, hindi na, wala ka, drill lang yan. Uso yan talaga dito. So does this happen sa mundong ginagalawan natin? Nauuna muna yung parang hindi totoo. Di ba? Ganun naman yata talaga, di ba? Sino yung mga nasa worship? Taas ang kamay. Alin ang mas maganda kadalasan? Rehearsal o actual? Sa tinood, alin mas perfect? Kadalasan, kasi sa dami na ng simbahan na napuntaan ko, mahigit 100. Lahat sila nagsabi, pero na-perfect natin sa rehearsal, okay sa rehearsal, bakit pagdating nung actual, nagkaluko-luko na, nagkasisyan pa, pambihira naman. Kaya minsan, may sabi, huwag niya tayo mag-practice. Bakit? Para mas maganda pa na walang practice dahil may napagkukumparisonan nila na bakit ang ganda ng practice? Bakit pagdating ng actual, nagkaluko-luko? Which
nangyayari. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. I've been there. I've been in this ministry for 40 years already. 40 na kasi I started at very young. 12 years old pa lang ako eh. Nandito na ako sa ministry. Not as a pastor but as an evangelist. No. So nakita ko na, ang dami ko na nakita. Sa dami ng dekada, ang dami ko na nakita na minsan nga, ang ganda sa practice ba? Magsayawan na, ganun. Tapos kinabukasan, pagdating, parang ano nangyari? Bakit kapon, sumasayaw pa tayo, bibong-bibo tayo, baka naubos niyo yung energy. Baka naubos, baka itinaktak, binuhos lahat. Di ba? Di ba? Exciting yung rehearsal eh, di ba? Parang ready ka sa rehearsal eh. Pero yung actual na kasalan, hindi mo na may pakaramdam yung, pasintabi, merong ibang mga kinakasal na napapatakbo sa bathroom, ha? Alam niyo ba yun? Tututuanan lang po. Hindi lahat, but may mga cases po na nagkaroon ng psychosomatic sa sobrang tense. No, wag naman. Naka-white ka pa naman, ano? So siguro kung may tendency ka na ganon, mag-diaper ka. Grabe, no? Grabe. Hindi, meron po akong mga nakita. Very rare, but it happens, mga minamahal. Na bakit pag sa actual na? So ngayon, parang, yes, Lord! Come, Lord! Diba? Parang okay lang tayo. Yes! Rapture! Okay. Baka sa actual, eh. Grabe yung para tayong mga bulati na nababara ng asin doon na nakadapa. Di ba ngayon parang yes, lilipad up and away. Pero pag nakita siguro natin si Lord sa glory niya, hindi ko alam kung tatakbo ko paharap o dadapa ako. Di ba? Okay? So tuloy pa natin. Lapit na po matapos. Promise. When they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. As travail upon a woman with child, they shall not escape. Okay, yun. So, that's gonna happen doon sa mga... Kanino mangyayari to? Balik tayo sa 1 Thessalonians 5. Kanino mangyayari to, Pastor? Yung coming ni Lord na thief in the night na parang there will be a great kanangkuhan. Sa mga children of the night. Amen? Now, tuloy natin yung basa, ha? Verse 4. But you, brethren... Tapos na po, malapit na tayo matapos. But you, brethren, are not in darkness. Tama? Ano yung sabi ni Paul kanina? We were sometimes darkness, but now we are children of the light. Walk as children of light. You are all children of the light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Hindi tayo sa dilim, hindi tayo sa gabi, tayo anak ng ilaw, liwanag ng araw, na yung araw ng pagbalik ni Kristo, mga minamahal, will overtake us. Sabi niya sa verse 6, tuloy basa, Neng. Okay. Ayan, no? But ye, brethren, are not in darkness, but that they should overtake you as a thief. So hindi tayo, sa verse 4, that they should overtake you as a thief. So may awareness po, ye are children of light, and the children of the day. We are verse 6. Therefore, let us not sleep. Malapit na po matapos to, no? 11:45 ko tatapusan. Okay lang ba? Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day, yung mga anak sa araw, ito ba ang gagawin? Yung mga anak ng ilaw. Let us who are of the day be sober. Hindi lasing. Ano ibig sabihin ng sober? Sensitive tayo. Talagang active. Talagang attention. Yes. Parang ganun.
mindful, gising, aware, alert. Ano to? I'm alive, awake, alert, enthusiastic. You know, di ba may kanta? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Something like that. Okay? Let us, or the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love. Dapat ang dibdib natin. Ano ito? Dibdiban ng laban. Sino maniniwala dito na sa last days, dibdiban ng laban? Amen? Ang matitira yung mga buo yung dibdib. Paano yung mga nadurog ang dibdib? Wala na. Kaya sa church marami, may mga madam. Tawag kay Sister Auring, Mami Auring, very active po ito si Madam Auring. Tawag ko po dyan, mahal na mahal ko po yan. Okay, pero hindi po siya yung Madam Auring na manghuhula, iba po yun. Okay, si Madam Auring, asawa ni Tatay Nelvin. Si Madam Lita, di ba sarap? Ayan, yung maganda nating si Madam Cynthia. Talaga naman. Fresh from Boracay. Sister Cynthia, hindi ka tumatanda talaga. Bigay mo nga sa akin yung secret mo kahit mahal yan, ha? Hindi. Mag-acknowledge ba ako? Thank you sa nag-facial sa akin kahapon. May plugging pa. Thank you sa Skin Logic. Okay. Mga madam. Maraming madam sa church. Di ba? Meron din madamot. Meron din madamdamin. Hindi si daman-daman yun. Ano? Hindi, iba yun. Ito, ibang klase ito. Puno ng damdamin to. Maganda, positive. Dahil ito si Sister Susan. Yan. Pag nagwa-worship ka, gusto ko sumigaw, kay Susan tayo. Praise the Lord. Praise the Lord, no? Kasi punong-puno ko ng kagalakan yan. Amen po. Okay. So, isa-isahin ko pa ba? So, kailangan ng dibdib natin para hindi madurog. Mga minamahal. Ano ba nakakita na ba kayo ng boksingero? Anong gusto niyo sa boksingero? Matipid o giver? Masarap panoodin yung boksingero na giver, di ba? Yung ganon sunod. Pero meron din mga boksingero na madamot. Di ba? Ganun laging ano laging kinokobera ng boksingero? Mukha at saka dibdib, di ba? Palagi siya nakaganyan. Di ba? So kadalasan pag nakita ninyo na nakaganon siya, ibig sabihin yung kalaban niya giver. Di ba mga minamahal? Kaya siya lagi nakaganon. So kadalasan itong mga to naiipit sa corner. Di ba? Then, di ba, grabe ba? Nanonood din kasi ako ng boxing. Tapos, yung minsan pag hindi na siya makapagbigay, hindi na siya makagalaw na corner na, yumayakap na lang. Di ba? Pwede ba sa boxing yon? Alam ko, boxing, isuntukan, hindi yakapan. Sabi ko, naging parang love game na ba to? Di ba? So, pag nakakita ako ng boksingero na yumakap na, sabi ko, bayot siguro to Sabi, wow, macho, huwag mo naman ako saktan. Di ba? Di ba parang gano'n? So, sampulan ba natin, Brother Kehan? Kunwari ako yung yayakap sa iyo. Wow. Baka magselos ka dyan. Di ba? Ganon So, hindi, may mga boksingero kasi na lagi nakatago. Kadalasan yung nananalo yung giver. Pero yung keeper, wala. Pero mga minamahal, nabanggit ko lang na kwan yun. Kasi sa atin, sinabi, pwede tayo naman umatake sa jablo, pero may pambantay tayo sa dibdib natin. Ano po? Breastplate of what? Faith and love. Kinakailangan yung dibdib natin ay balot ng faith at saka love. Faith and love. Saan ko ba ilalagay yung faith and love? Saan ba yung faith? Dapat. Bahala na kayo. Yung sa kanan, yung love sa kaliwa. Bakit ko nilagay yung love sa kaliwa? Kasi nandito yung tibok di ba? Pero okay lang. Kung gusto niyo naman Pastor, hindi na. Dito na lang yung faith. Kasi bakit? Puro love na kasi ako Dito na lang naman yung... Bahala na kayo. Kayo na bahala. Kung saan niyo ilagay.
Di ba? Yung iba, naghihintay ng mga arkanghel. Nako, ayoko magsuot niyan. Papa, bakit? Mabigat. Ano gagawin mo? Gera kaya? Tawagin na lang natin lahat ng arkanghel. Tawagin natin si Miguel, si Rafael, si Uriel. Lahat na po. Ay, hindi man sinabi dito na magtawag tayo ng anghel. Di ba? Okay? Tayo yung nakalagay doon sa bakbakan. Hindi yung tawag ka ng Arkanghel Miguel. Di ba? Viva Senyor. Kung sino senyor. Di ba? Ayun. Tayo dapat ang merong balot. Kasi sigurado na yung mga angels, di ba? Wala nang problema yung mga santong anghel. Dapat tayo. Now, helmet. The hope of salvation. Mga kapatid, please. Saan nilalagay ang helmet? Dito? Palagay nga ng helmet. O kaya pala pag sa magkamayan tayo, hindi tayo makakamay. Hindi tayo makakamay, Brad. Bakit? Naka-helmet yung kamay ko eh. So, hindi. Ang helmet sa ulo. Amen? So, tama. Yung boksingero na binabantayan niya kanina, dibdib saka mukha. Kasi yun po yung mga points na madaling kang makakita ng stars. Pag hindi mo nabantayan yung ulo at saka yung dibdib at may tumama dyan, sigurado marami kang makikita. Makikita mo solar system mo, may ikot na gano'n, no? Mga minamahal. Okay? So, sabi naman dito, ang pangbalot natin sa ulo ay hope of salvation. Let's be conscious ng salvation natin. Everybody say, I believe. Come on. I believe. Say it again. And I thank God for my complete. Say it again. My complete. Complete what? Complete salvation. Kung meron tayong helmet of salvation, wala na pong dahilan na tayo ay dapuan ng fear. Amen? Wala na. Hindi ka na matakot ng fear kasi conscious ka sa salvation mo eh. I'm saved. I'm redeemed. I'm covered. Diba? I'm protected. The Lord is my shield. The Lord defends me. The Lord protects me. The Lord will preserve me. Ganon ba? Bless yourself, will you? When you are strong and positive, you are blessing yourself. But when inalaw natin pumasok yung fear, we begin to curse ourselves. Ano yung opposite ng love? Fear. Diba? Sabi nga, yung walang love ng Panginoon, nakikurse. Without the love of the Lord, without yung passion natin kay Ginoo, Kristo, pasukan tayo ng fear. Matapang ang love. Maniwala po kayo, matapang ang love. Naniwala po kayo? Yung love, pag tinamaan yung tao ng love, di ba? Natamaan na po ba kayo ng love? Di ba? Anong ginagawa niyo pag tinamaan kayo ng love? Aray? Di. Happy kayo pag tinamaan kayo ng love. Tapos, hindi lahat ng tao agree sa love nyo, di ba? Di ba? Yes or no? Sino po dito yung mga na-in-love na at nasa love pa rin? Oh, huwag na magtaas ng kamay. Pastor, ako magtaas ng kamay pero may in-love ako. Lahat ba ng tao sang-ayon sa love nyo? Hindi. Pero ang tapang nyo, no? I swear, simula na in-love ako, kumapal ang mukha ko. Ganon, mga minamahal. Hindi. Kumapal yung dibdib mo. Tapang mo, paglalaban mo yung love mo. Sino dito pinaglalaban yung love nila? Okay, Florante at Laura, second year. Florante at Laura, hindi no limitangere ha. Hindi din po LP Bistris mo. Sabi niya, ay pastor, wag ka mag-open ng Filipino subject. Pag nasa Mindanao ka, bakit? We hate Filipino. Hindi, nasabihan ako sa Cagayan de Oro kasi nagtanong din ako ng ganyan. Huwag ka mag-open ng Florante hanggang LP Bistris mo dahil hindi namin manager yan. Pakantahin mo na lang kami ng baliling, pastor, maaawit namin, pero wag mong pasasabihin kung ano yung sinabi ni Francisco Balagtas. Ano? Pag-ibig nasok. Ano susunod? Pag-ibig nasok sa puso ni Numan. Hahamakin ang lahat.
Masulot? Masunod ka lamang. O makuha ka lamang. Sabi nga na. Ewan ko. Salamat Lord, hindi ako pinanganak sa panahon na yun. Okay. O pag-ibig na makapangyarihan. Parang dasal naman to. Bakit ganun kaya sila magsalita? Meron ba dito yan sa Mindanao, Balagtasan? Wala. Sa Batangas, meron ito. Sa Batangas. Francisco Baltasar. Pag-ibig na makapangyarihan. Parang siniro ba? Kapag ikaw'y pumasok sa puso ni Inoman, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Florante at Laura. Ayan, no? Okay. Bahala na kayo kung saan chapter or verse yan. Basta yan, nakasulat. Di ba? Matapang ang pag-ibig. Okay. Pag in love ka, tapos pinagsalitaan yung love mo, ano nararamdaman mo? Nagiging human torch ka agad, di ba? Flame on. Yung maapoy na, Muusok na ilong na gano'n, Sabihin mo na lahat. Wag lang ang akong palangga. Di ba? Di ba? Parang sasanggain ko. Di ba? Bato nyo na sa akin. Wag lang ang minamahal ko. Wow. Sabi naman ng iba, sana all. Di ba? Di ba? Di ba? Praise the Lord. Ganun po talaga yun eh. Sino dito pagka pinagsabihan ng masama si Kristo, paglalaban si Kristo, may mga tao na pinaglaban nyo, yung Diyos na naman. Diba? Yun mga love sa tao, pinaglaban na natin eh. Okay? Ngayon, ipaglaban naman natin si Lord. Tama po ba? Okay, malapit na matapos. Tapusan na natin. Dahil sobrang haba. Let us of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, for an helmet, the hope of salvation. Alam niyo, natutuwa ako minsan, yung may mga away-away, mga LQ. Nadidig niyo ba yung LQ? Alam niyo ba yung LQ? Magsusumbong pa yan sa inyo, di ba? Nalalaman mo, may LQ to. Susumbong. Mga disgusto niya doon sa kanyang pinalangga o palangga or whatever. Di ba? Pero alam niyo mo, sabihin mo, tumigil ka na. Stopin mo na yan. Bakit? Love mo pa rin yun. Naniniwala po kayo kahit magsumbong yung tao doon sa kanya minamahal. Simple lang, hulihin ninyo na in love pa yan. Sabihan nyo ng pangit yung kanya. Yung love niya. Oy, oo, ba't kasi yun ang inibig mo eh? Antipati kong yun. Unang tingin ko pala mukhang halimaw na. Na makikita mo, aray. So, wawarningan na kita. Total, galit ka na rin lang naman. Ituloy mo na ang revolusyon. Ganon, di ba? Makikita mo po, hindi na siya mapakali. Sabi mapubuking mo, love pa rin niya. Diba? Nasasaktan lang eh. Lahat ng umiibig, nasasaktan. Yes or no? Basta umibig ka, masasaktan ka. Sino ayaw masaktan? So, anong sagot? Di huwag kang umibig. Anong gagawin ka, pastor? Parang di ako talaban ng pag-ibig. Doon, punta ka sa gitna ng dagat. Huwag ka nang lumitaw. Sasalba ka ng tubig para hindi ka pasukan ng pag-ibig. Yun. Okay, last na po to. God has not appointed us to wrath. So walang totoong anak ng Diyos, anak ng liwanag, anak ng ilaw na tatamaan ng judgment. Because God has not appointed us to wrath. Ay, salamat pastor. Dahil ayoko talaga ng mga daga. Ano? Sabi niya, hindi po rat, dili ilaga. Rat. Galit ng Diyos. But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So mga minamahal, simple lang dito, huwag tayong matulog. Ay, anong huwag matulog? Kasi yung Ephesians, di ko nabasa, kulang na sa oras eh. To be continued na lang po ito. Yung sa Ephesians, sinimulan natin, anong huwag tayong matulog? Kasi hindi ibig sabihin nun na hindi po kayo matulog sa kama. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, huwag natin baliwalain, deadmahin, o patayin ang ating awareness at consciousness sa mga bagay ng Panginoon. Kalimutan nyo na ang lahat. Huwag lang yung things of God. Amen?
Okay? Maliwanag po ba? Ini-encourage ko na lang po ang bawat isa na pagpatuloy niyo pong basahin ang Ephesians 5 dahil nandun na po ang nagtutugma po ba? Bakit nagkaganon? Ephesians 5, 1 Thessalonians 5. Oh, amen? Oh, give me 5 naman dyan. Mga minamahal. 5. High 5 lahat. Okay yan, di ba? 5, 5. Oh, 5, 5. Ilan yung sasalubong kay Kristo? 5 wise. Di 10. 10 yung pinaghanda, pero 5 lang yung nakapasok. Ano nangyari dun sa other 5? Lord, Lord, buksan mo naman kami. No, sabi ni Lord, saan ba kasi kayo nang dumating ako? Eh, nandun kami bumibili, naghahanap ng langis. Oh, kaya kinakailangan keep the oil burning. Palakpakan po natin si Lord. Kinsa-kinsa itong mga napanalanginan karon sa pulong, sa wali. Sabi ng amen, napanalanginan, sure? Okay. Si Lord yung nagsalita, dili si Pastor Rica. You can forget me, but not the Lord. It's the Lord. Ang prayer ko po, tindog kita tanan sa presensya sa Ginoo, please. Thank you, Lord Jesus. Sige, kanta tayo kay Lord. Ito, hindi na natin masyadong nakakanta kasi lagi nga tayo nakatutok sa dakilang katapatan. Sino yung alam yung kay buti-buti mo, Panginoon, worship? Biya mo sila. Pinatay mo na ba? Biya mo na sila sumama dyan. Gustong kumanta. Okay, yung mga hindi ko nabati, sorry po, dahil wala po akong smartphone. Wala po akong dalang phone. Dala ko lang po Bible. Kung sino man yung mga nanood, i-bless kayo ni Lord ng sobra-sobra. Amen. Sige, kay buti-buti mo. Sino po naniniwala na ang Panginoon napakabuti? Amen. Sino mag-i-enjoy ng kabutihan ni Lord? Sabi sa Hebrews, yung mga nagpapatuloy at mananatili, they will enjoy the goodness of God. To those who continue, they will enjoy the goodness. Pero pagka magrebelta sa Ginoo, it will be the other way around. It will be the wrath of God. Okay? So remain in the goodness of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, ang prayer ko po, dahil araw ngayon na ni Lord, bawat isa na pumunta dito ay sumalok. Bawat buhay, bawat bahay, bangko, business, kabuhayan nila, dinala nila ngayon, Lord, dito sa balon na umaapaw. So lahat ng mga inuna ka, may salok na bagong blessing. Sinalukan nila ang kanilang mga buhay, sinalukan nila ang kanilang bahay, sinalukan nila ang kanilang bangko, ang kanilang kabuhayan ng bagong pagpapala ng Diyos. So walang aalis dito na hindi super blessed, Lord. Thank you, Lord. Awitin namin to sa inyo, Panginoong Yesus, aming Ama. Yes, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, walang pinipiling oras sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Minsan pa po, kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan, ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. For the last time,
Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. For the last time, Jesus, aming mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Siya nga po, Ama, nagpapasalamat po kami, Lord, sa sariwang mensahe, nagikan, galing pa sa umaapoy ninyong puso para sa amin. Ama, Panginoong Hesus, kayo na nagsimulang gumawa ng maganda sa buhay ng mga anak ninyo ay tapat. Lagi namin ibabalik yon sa aming isipan. Kayo ay tapat, kayo ay tapat, kayo ay tapat. You are faithful. You who began and started a good work in our lives, you will bring it to perfection. You will bring it to completion. Lord, I pray na mangyari sa bawat isa ngayong umaga ang Matthew 6:33, that those that have sought your kingdom first and your righteousness, all the blessings shall be added unto them. Lord, I release sa mga anak ninyo ngayon a new blessing ng health, a new blessing ng good health, long life. Oh Lord, ang mga sakit ay pinagaling. Salamat, Lord, sa mga surprises. Salamat sa mga opportunities, doors that are opening, doors of opportunities, Lord. Salamat, Lord, na every step ng mga anak ninyo ay ordered by God. Salamat dahil Monday, Tuesday, Wednesday, Lord, Thursday, Friday, Saturday hanggang sa susunod na Sunday, bawat isa ay blessed, bawat isa ay covered, bawat isa ay protected, bawat isa, Panginoon, ay inspired, bawat isa ay encouraged. Salamat, Lord. Just bless your people, Father, because that is our testimony. Nagising, buhay, bibo, malakas ang aming Panginoong Hesus na pinaglilingkuran. And Lord, all the glory goes to you, Father. In Jesus' name we pray, and all of God's people will say, Amen and Amen and Amen. God bless. Okay. Meron lang po kung